Cute oh. Oh, ang laki na. Kaantay na lang ako ng tawag. Maulang araw mga boss. Magpatoka muna akong kalapate. Nagmakamari yung anak ko ah. Ano, tabas siya ng damo. Aba, may tubig ah. Ito na ipainom ko. Hello! Gutom na sila. Laki na mga boss oh. Cute oh. Oh, ang laki na. Ang laki na niya. Ano yung tubig yun? Natatakot yung ina kayo. Paalam tayo sa ating baby. Bye bye baby bird. Kain na sila. Maulan eh. Oh, naririnig niya. Nasiyap no. Let's go. Tapon ko na ito. Kamusta mga boss? Lumabas ako. Nagpaalam ako sa aking manager. Pumasok ako ng alas 5 at lalabas dapat ako ng alauna. So ngayon ay 10:10 pa lang ng umaga. Paalam ako kasi may schedule ako sa hospital. Magpapa-ECG ako mga boss. Nung last week nagpabook ako ng appointment sa doktor, sa family doctor ko. At tapos chinikap niya ako sa clinic. Tinanong niya ako yung ganito, ganyan, kung ano yung nararamdaman ko, bakit ako nagpabook ng appointment. Sinabi ko yun kasi nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Parang pakiramdam ko lagi kapag ako naglalakad, para akong tutumba, lalo na kapag nasa trabaho ako, tapos yung bigla ang kilos, ganyan. At ang bilis, parang ang bilis ng tibok ng puso ko, ganun. So ngayon, hindi ko binaliwala kasi alam niyo na,
Lalo na kung ilang beses ko na rin nararamdaman. At isa pa, syempre lahat naman tayo nagkakaedad na. So pag nagkakaedad na tayo, talaga na possible na, alam niyo yun, parang sasakyan, di ba? Pag brand new ang sasakyan, maganda pa siya ang kondisyon. Pero habang tumatagal at bumibilang ng taon yung katawan natin, kung ano-ano na yung lumalabas na sakit na nararamdaman natin na hindi natin mapaliwanag. So, ayun. So, may appointment ako ngayon sa ospital. ECG sa Pilipinas, mahal pala magpa-ECG, sabi sa akin ng parents ko. At syempre bukod pa yung doctor's fee, diba? So dito, salamat, isa yun sa benepisyo ng Canada. Kahit sabihin na mataas yung cost of living dito, kahit sabihin na hindi ganun kalaki yung sahod, kahit mahal yung rent ng bahay, mahal ang bilihin, matagal yung pag-aantay sa hospital bago ma-check up ng doktor, okay lang. Ang importante, ma-check up ka nung mismong araw na yon at wala kang babayaran, diba? Lalo na pagdating sa mga opera, ganyan, libre, diba? Alam niyo yun, sa Pilipinas napaka-importante ng healthcare. Yun ang talagang, hindi ko alam, meron ba tayo o kailangan bang i-improve yung ating healthcare system sa Pilipinas. Alam niyo ibig sabihin, di ba, pag mahirap ka talaga sa Pilipinas, lalo na sa private, hindi naman basta pwedeng i-admit, ipasok pagka wala kang ibibigay na initial deposit, yung pang down. Humihingi sila nun, di ba? Hindi ko nga alam kung may nagawa na bang batas para doon na hindi kailangan magkaroon ng deposit or magkaroon ng down bago hawakan, bago i-admit yung isang pasyente. Di ba, nakakalungkot naman pag ganun yung sistema nila sa atin sa Pilipinas. Anyway, umuwi lang ako saglit at may kukunin lang akong papel para dalhin ko sa ospital. Okay mga boss. Mula sa bayang inibig, lumipad papuntang Canada. Pangarap ang gabay sa bawat hakbang niya. Si Jay dala ang tapang, pag-asang buo ang loob. Sa lamig ng bagong mundo, doon siya bumangon at kumilos. Kamerang saksi sa bawat araw na pagsubok. Pinipili ang ngiti kahit minsan ay pagod. Kapwa OFW, kanyang inspirasyon. Ibinabahagi ang kwento ng dedikasyon. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada. Totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya. Para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y dinadala. J. Pinoy TV, dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OFW sa Canada. Minsan malamig ang gabi, minsan nakakalungkot, pero pangarap ng pamilya ang patuloy na kumakatok. Sa trabaho man o lakad, pinapakita niya na kaya ng Pinoy makipagsabayan kahit saan dalhin ng tadhana. Para sa mga naiwan, siya'y patunay ng lakas, na ang bawat sakripisyo may kapalit na bukas. At sa bawat upload niya, ramdam ang kanyang puso. Kwento ng pag-asa, tapang at Pilipinong totoo. 10:30 yung appointment ko Tapos na ako mga boss. Mas matagal pa yung inupo ko dun.
Saglit lang pala yung ECG. Let's go mga boss. Okay. Malalaman ko yung result sa aking doktor, sa aking family doctor. So, magantay na lang ako. Tatawagan ako nung doktor para sa result. Tapos, by next week, meron naman akong schedule para sa blood work. So, sa blood work, kailangan ko naman mag-fasting. Hindi kakain ng gabi hanggang umaga.